Kapatid, magkano tong baboy nyo? 220. May baboy kayo halal? Isang kontrobersyal na post mula kay Chris Bryan, mas kilala online bilang Brother, ang kumalat sa social media at agad na nagpasiklab ng galit mula sa publiko, lalo na sa mga kapatid na Muslim. Sa panahon ngayon kung saan isang maling salita lang online ay maaaring magdulot ng matinding gulo, tila isang pahayag ni Chris ang nagpaalab ng diskusyon tungkol sa respeto sa relihiyon at kalayaan sa pagpapahayag. Trending ngayon si Chris Bryan matapos umani ng matinding batikos ang kanyang post na naglalaman ng katagang, "Looking for baboy na halal." Kapatid, magkano tong baboy nyo? 220. May baboy kayo halal? Sa unang tingin, maaaring mukhang biro lamang ito, ngunit para sa mga Muslim, ito ay isang malinaw na insulto at pambabasto sa kanilang pananampalataya. Sa Islam, ang halal ay nangangahulugang pinahihintulutan at may malalim na kahulugan na sumasaklaw, hindi lang sa pagkain kundi pati sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahigpit na ipinagbabawal o tinuturing na haram ang baboy at lahat ng produktong nagmula rito ayon sa mga aral ng Quran. Dahil dito, ang paggamit ng terminong baboy na halal ay imposible at lubos na nakaka-offend para sa mga Muslim, sapagkat malinaw na hindi ito maaaring maging halal. Kaya't mabilis na kumalat ang naturang post, na nagdulot ng sama ng loob at galit mula sa komunidad ng mga Muslim at sa iba pang netizens na naniniwala na ang ganitong biro ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Agad namang kumilos ang National Commission on Muslim Filipinos Davao Region at nagpadala ng show cause order kay Chris Bryan. Sa kanilang pahayag, sinabi ng NCMF na ang content na ito ay hindi lamang biro kundi malinaw na pang-insulto at pangungutya sa relihiyosong paniniwala ng mga Muslim. Binigyan si Chris ng 5 araw para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng aksyon, alinsunod sa Republic Act No. 9997 na nag-aatas na ipagtanggol ang karapatan at kapakanan ng mga Muslim sa bansa. Kung hindi siya magsusumite ng paliwanag, sinabi ng NCMF na maaari silang magpatuloy sa pagpapataw ng nararapat na parusa. Dagdag pa nila, let this order serve as a stern reminder that freedom of expression carries with it the duty to exercise responsibility, sensitivity, and respect toward the diverse faith traditions in our country. Sino nga ba si Chris Bryan? Siya ay isang content creator na madalas mag-trending dahil sa kanyang mga prangkang pahayag at controversial na content. Kilala siya bilang Brother, at hindi na bago sa kanya ang kaliwat kanang batikos mula sa netizens. Isa sa mga nauna niyang naging kontrobersya ay nang gumawa siya ng video na tila nang aalipusta sa isang relihiyon matapos umihi sa isang poster ni Pastor Apollo Quiboloy. Ang insidenteng iyon ay nagpasiklab ng galit mula sa mga taga-suporta ng pastor at nagbigay diin sa tanong kung hanggang saan ang saklaw ng freedom of expression sa bansa. Sa issue ng baboy na halal, muling naungkat ang tanong, hanggang saan ang kalayaan sa pagpapahayag? Para sa mga kritiko ni Chris, malinaw na ang kanyang ginawa ay hindi na simpleng pagpapahayag ng saloobin, kundi isang direktang pang-insulto sa mga Muslim. Ngunit may ilan pa rin na naniniwala na ito ay bahagi ng kalayaan sa pagsasalita at hindi dapat patawan ng parusa ng gobyerno. Habang naghihintay ang publiko sa magiging paliwanag ni Chris, mainit ang diskusyon online. Maraming Muslim leaders at netizens ang nananawagan na panagutin siya sa ginawa niyang paglabag sa respeto at kultura ng mga kapatid na Muslim. Samantala, may mga taga-suporta naman siya na naninindigang hindi dapat hadlangan ang karapatan niyang magsalita, kahit gaano pa ito kasakit para sa iba. Sa huli, ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na sa panahon ng social media, kahit isang simpleng post ay maaaring magdulot ng malalim na sugat sa lipunan.
At magpaalala sa atin na ang mga salitang binibitawan natin ay may bigat at maaaring magbunga ng galit, pagkakahati, at matinding kontrobersya.